po ako kay dati ini-ignore lang eh. Mukhang iba na po yung stance ngayon ni BBM. Palaban po, no? Palaban. Kaya lang, ang pangit no. siguro meron siguro meron po nagpayo sa kanya na wag kang dapat ang stance mo matapang, palaban, no? Kaya po nung may anong masasabi niyo po na may na kayo po ay nananawagan na magpa-hair follicle test. Ang sagot po ni BBM, ito po ang sinagot niya. Teka lang kasi mas maganda yung sagot niya talaga. Sabi po ni BBM, wala namang kinalaman, no? Wala namang kinalaman yung hair follicle test dito po sa tinatawag na public trust and public service. Kaya siya po ay sumagot na hindi siya mag-hair follicle test. Okay. So alam na natin yan, no, kung bakit. Matagal, at least ngayon umamin po siya. Kasi dati ini-ignore niya lang eh. Mukhang iba na po yung gusto niyang ano ngayon. Mukhang iba na po yung gusto niyang palabasin na siya ay hindi na siya po ay palaban na, no? Okay, ano po ang sinasabi niya? Tama naman 'yun eh. 'Di ba? Ako halimbawa leader ako kasi sa kaso namin bago pag napo-promote ka meron pong tinatawag na drug test lahat eh. Sa gobyerno tuwing mapo-promote ka may time po na andalas ko pong ma-promote. May time po taon-taon na po-promote ako eh. Kaya automatic po 'yun no, na nagkasama po 'yun sa yung drug test. Lahat ng uri ng test nagpapasa. Kita nyo pag pangkaraniwang government employee, once na na-promote, kasama po yung drug test. Bakit po kaya? Kasi tama yung sinasabi niya. Tama yung sinasabi ni BBM. Walang kinalaman yung hair follicle test sa public trust and public service. Yung test mismo, walang kinalaman. Pero may kinalaman po kung yung pinuno o kung yung government employee kung ang government employee po ay isang addict, may kinalaman po yung public. Paano ka magkakaroon ng public trust at public service ng matino, di ba? Kung ang isang public official ay isang addictionist, mahirap po yun. Mahirap po i-reconcile yun. Kaya po hindi po kung may doubt po, dapat nga nagkukusa na lang siya. Di ba? Kasi bakit po? Ang tanong, bakit naman magkaka-doubt yung Pilipino? Alam niyo po kung bakit nagka-doubt yung Pilipino? May isang dating pangulo. Hindi ba baliktad? Nababasa niyo ba? May dati pong Pangulo ng Pilipinas na nagsabing may presidente tayong bangag. O yun po yun eh. Ano nga kinalaman? Pwede niyang i-ignore yun. Hindi po. Bakit? Bakit hindi po pwede na i-ignore yung sinabi ng dating presidente na meron tayong presidenteng bangag? Katiwa-tiwala po yung dating Pangulo eh. Yun yung problema, yung na-develop na ikaw ba ay katiwa-tiwala sa mga pinamumunuan mo. O, 'di ba? Yung trust mo, trust ng mga tao sa iyo, lahat po 'yan pwede mo yan sabihin. Kung Duterte ka. Halimbawa sinabi nyo, halimbawa po may nag-akusasyon kay binaliktad po natin yung sitwasyon halimbawa. May dating patay na si Pinoy. Halimbawa, yung dating Vice President. Sino ba Vice President ni Pinoy? Si
si Binay halimbawa, inakusahan si Tatay Digong. Pwedeng sabihin ni Tatay Digong 'yan. Yung sinasabi ni Marcos, wala namang kinalaman yung hair follicle test sa public trust and public service. Kanino tayo maniniwala? Kay Tatay Digong. Di ba? Iba po yung ano eh. Iba po. Halimbawa po kung si Tatay Digong, pwede niya sabihin yun at maniniwala tayo sa kanya. Yun po yung pagkakaiba na yung leader ay pinagtitiwalaan kasi ang tiwala sa isang leader, maraming bagay yan dun sa mga sinabi, yung mga ipinangako, tapos tinupad. Kung mas marami sa pinangako mo, hindi mo tinupad, ano pang tiwala sa iyo ng mga tao? Halimbawa, si Tatay Digong, campaign promise niya yan, yung war on drugs. Eh. Tandang-tanda ko yan, hindi naman ako Duterte, hindi ko nga kilala yan. Kilala ko siya bilang mayor ng Davao. Kilala ko siya dahil kasama siya lagi sa negotiation. Pag may mga palalayaing bihag yung mga NPA, nakikita ko yan si Mayor Rodrigo Duterte. Pero hindi ko siya kilala personally at hindi pa ako Duterte supporter at that time. Narinig ko yun eh. Sa Miloneta eh, sinasabi niya, pag ako naging presidente, PI kayo, papatayin ko kayo. Di ba? Tapos nung naging presidente siya, putang dami nga namatay. Na talagang ibang klase tong mama na to pag sinabi nito, tototohanin. Pero kung ang presidente ay nangako na 20 pesos ang bigas, 1 million pabahay kada taon, no? Itutuloy niya yung mga programa ni Tatay Digong tapos hindi niya natupad. Ay, hindi po ako galit. Mukha ba akong galit? Pero kung ganun po yung Pangulo, lahat nung halos sinabi hindi natupad, wala talagang tiwala sa'yo. Yun, yung credibility po. Okay lang yan sabihin kung credible yung Pangulo, pwede mong i-ignore yung panawagan ng hair follicle test kung may credibility ka. Ay, kaso Mr. President, mas credible yung nag-akusa sa iyo. Hindi naman nililim, hindi naman binabawi pa ni Tatay Digong yung akusasyon niya na may bangag tayong Pangulo, di ba? Kaya para maibalik yung credibility sana, magkaroon ka ng credibility, yun nga, hair follicle test. Kasi kung ako yan, wala akong droga, may nagsasabi sa akin na addict yung ano na yan, yung leader namin na yan, addict. O di tara, samahan ako ng press. Di ba? Mapapahiya yung mag-akusa sa'yo. Ganun lang naman yun. Katulad nito, sinabi mo pa na no, hindi ako magpapa hair follicle test dahil wala namang kinalaman yan sa trabaho ko. Ano ngayon lalabas? 'Di ba? Di ano po 'yun? Tuloy po yung pag-aakusa. Hindi mo na di-disprove yung akusasyon. 'Yun lang po 'yun. Okay, katulad niyan. Speaking of credibility, 'di ba? Lagi lang magpaliwanag ka, BP Sara, magpaliwanag. Hindi nagpapaliwanag si BP Sara paano ginastos yung confidential fund. Kasi nga confidential fund. Yun yung pagkakaiba nun. Pero bakit mahal pa rin ng tao si BP Sara? Credible siya.